ang mga dumadalo para daw sa isang pangako. Ang pangakong kagalingan ng mga may karamdaman sa pamamagitan ng tinatawag nilang si Apo Conching. Simpleng may bahay lamang daw noon si Constancia o Apo Conching bago siya naatasang manggamot. Alas 12 ng hapong gabi, isang madaling araw noong Oktubre 2001, nang nakarinig daw ng isang boses itong si Apo Conching na pinapag-uutos sa kanya na siya daw ay manggamot. At nagpakilala naman daw ang boses na ito bilang tinig ni Lord of Divine Mercy. Hindi ko kayang paniwalaan ito hanggang sa magsalita na siya. Ako masarap kabuhay para ipagpasyon ng aking gagawin. Paano po ang asawa ko kung di niyo po maunawaan? Yun ang hahaplusin ko ang damdamin sa isipan niya. Dapat magalak tayo dahil ang dami ng tao sa mundo. Ikaw ang isa sa nahirang bilang naatasan niya na magkaroon ng isyo dito sa lupa. Pagbabasbas. At pagpahid ng langis ang paraan daw ni Apo Conching ng panggagamot. Sa may malulubhang sakit, pinapayuhan niyang siyam na araw magpabalik-balik dito para gumaling. Aminado si Apo Conching na siya ay instrumento lamang ng Panginoon. At ang kanyang pangako ay hindi na iiba sa pangako ng langit na kung magkakaroon lamang ng matibay na pananampalataya, hindi maglalaon ay masusumpungan din ang kagalingan. Taong 2006, noong matuklasan nilang may tumor sa utak si Lisa. Akala ko pangkaraniwang sakit lang ng yun. Pero nung ma-diagnose ay nabigla kami mag-asawa. Mahigit 1 milyong piso ang hinihingi sa kanila para maalis ang bukol daw sa kanyang utak. Bago magpa-opera, naisip ng mag-asawa na lumapit muna kay Apo Conching. At matapos daw ang 9 na araw na pagpunta dito, milagrong nawala ang bukol. After nung intervention mo kay Apo Conching na, magkaroon kami, lumiit yung improvement of the health. Kaya hindi na kailangan ng surgery. Utang din daw ni Renalyn ang liwanag ng kanyang mata sa espiritong dumadaloy kay Apo Conching. Halos mabulag na daw kasi noon ang bata. Sa emosyon ko na gusto kong makita, sinama ko ng doktor na pagpupundin magpalit ng kanyang mata. Matapos daw basbasa ni Apo Conching. Namalik ko palingan ng anak ko sa panalangin nila. Si Nanay Iya, muli naman daw nakalakad noong magpagamot. Kundi sa pamamagitan ng dalawang espiritu kaya ako sumama. At bilang pasasalamat, pinagawa ni Nanay Iya ang konkretong dambana na pinagtitipunan nila ngayon. Ito'y kaparaan ng lahat ng Diyos kung ba't naganap ito. Ito'y katotohanan na hindi lamang sa salapi magaling ang tao. Wala siyang hinihinging bayad sa mga ito. Maliban sa pakikinig sa kanyang mga pahayag. Ang totoong banal ay nararamdaman mula sa presensya ng tao. Hindi lang sa kanyang mga sinasabi at mga kinikwentong drama na nagaganap sa kanyang isip. Siyempre, lahat ng bagay ay pwede naman hindi arte. Akala natin totoo pero hindi naman. Dami ang lumalabas ngayon at nagpapahayag ng pangako. Pangako ng kaligtasan, kagalingan, at kalusugan. At sa panahon na ito, mas kailangan ang mas matindi nating panunuri kung saan, ano, at sino ang paniniwalaan. Lahat ng ginagawa ko, hindi sa lang ako, kundi sa lang ata sa akin. At ang maniwala ay maniwala, ang hindi ay hindi.
nang una pa lang magkita noon sa kolehiyo.